Aminado ang ikalawang testigo ng prosekusyon na hindi nila naimbestigahan ang umano'y banta sa buhay at pamilya ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Sheena Torno. Naging mainit ang usapin sa ikalimang impeachment trial kay VP Sara, partikular ang umano'y Oplan Romanov, matapos pagtalunan kung ang tinutukoy bang banta ay patungkol sa pamilyang Duterte o sa First Family. Sa cross-examination ng defense panel kay Attorney Jeremy Lotok, tinalakay ang umano'y banta sa buhay at pamilya ni VP Sara na tinawag nilang Oplan Romanov. Lumitaw ang salitang Romanov mula sa tanong ng isang Princess Maui sa Vice Presidente sa isang online press conference noong November 2024. Dito tinanong ni Attorney Mark Binluan ng defense panel si Lotok kung nagsagawa ba ang kanilang grupo ng hiwalay na investigasyon kaugnay ng Oplan Romanov. Will you agree with me that based on that question, there was also a threat against VP Sara and her family? Did you conduct a separate investigation on Operation Romanov? Ang focus ng investigation namin doon sa grave threat and then inciting to sedition against the Vice President insofar as the existence of whether or not may Operation Romanov. Aminado si Lotok na hindi ito napag-usapan o naimbestigahan ng kanilang grupo. Dahil dito, kwenesyon ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit hindi rin sinayasat ng NBI ang umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. You did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President. May sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So nung trinay naming i-check yun, Your Honor, ang nakita lang naming relevant information as to the security, yung pagbabawas ho ng 75 PNP personnel from BPSPG. And then when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335 more or less if I'm not mistaken, na security personnel ng Vice Presidente. So, other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue. Ayon pa kay Lotok, hindi umano ito katulad ng kaso ng Pangulo dahil may mga malinaw na video ng pagbabanta si VP Sara. Sinabi rin niyang hindi humarap si VP Sara sa NBI kaya hindi rin umusad ang investigasyon para sa kanya. Pumalag naman si Villanueva. Iginit niyang hindi rin naman humarap sa NBI sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. I know the law. Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede niyong tingnan at imbestigahan yan. But I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin. At we also, you know, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So, Samantala, pinalalahanan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mga kapwa-senador na maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ito'y matapos mabanggit si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng salitang Romanov. May ilang senator judges kasi ang nagsabing si Mayor Baste ang unang gumamit ng salitang ito bilang umano'y babala o banta laban kay Pangulong Marcos at sa First Family. Yeah, I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the First Family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung First Family. You follow me, Mr. Witness? Yes, sir. Tama po yun. Tama po yun. Sinasabi niya, kasi when you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. so ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, threat pala sa First Family. First Family. Opo, Your Honor. Pinalaga ni Cayetano ang mga naging pahayag ni Tulfo at Lacson. Ayon kay Cayetano, hindi dapat agad ipakahulugan na nagbabanta si Mayor Baste sa First Family. Anya posibleng magkaiba ang tinutukoy na Romanov na nabanggit ng alkalde at ang Operation Romanov na sinasabing assassination plot laban kay VP Sara. Punto pa ni Cayetano, magkaiba ang babala at pagbabanta. It's fair that you mentioned him. It's fair sa investigation mo. But I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the First Family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo,
mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.